Guys, magbibigay po kami ulit ng konting paalala sa mga Pilipino na nag-a-apply ng trabaho online. Yung mga nasa Saudi Arabia na o kaya UAE, Taiwan na gustong mag-cross country sa Australia, Canada, New Zealand, or kahit saang bansa pa man yan. Especially po dito sa New Zealand. So kung halimbawa guys na may na-receive kayong email na sinasabi niya na you passed the assessment o kaya naman sinasabi niya dun na you are qualified. After nun, mabibigay sila ng payment instruction na meron pang ginawang parang down payment. For example, first payment ninyo is ganitong halaga. Second payment hanggang fourth payment yung mga halos pinapasa sa amin na babayaran daw nila. So, pag ganito po ang na-encounter nyo, huwag nyo nang sayangin ang inyong mga oras para kausapin sila. Isipin nyo po, wala namang employers na nag-interview sa inyo. Tapos humihingi sila agad ng bayad. Kaya paulit-ulit po namin pinapaalala sa inyo pagka ganyan na, lalo na sa online, marami pong nai-scam sa online. Marami po tayong kababayan na nai-scam sa pamagitan ng online. Yung mga naghahanap ng trabaho, yung mga gustong mag-cross country. Hindi lang po kasi 5,000, 10,000 ang nai-scam sa mga nag-a-apply online. Halos umaabot po ito ng 100,000. Kaya inuulit po namin sa inyo, konting ingat lamang po sa paghahanap ng trabaho online. Lalo na pag nag-email sila tapos sinasabi na agad doon yung payment, scam po yan. Kadalasan pa ang ginagawa nila para makalusot sila sa pang-scam. Parang may ginagamit sila parang employer. So, nagkakantak sila ng employer's interview para yun yung nagpapanggap na employer para maniwala si aplikante. Pero pag hiningian mo na sila ng job offer, puro peking dokumento na ang pinapasa nila. At saka pag tinawagan mo yung company na yon, nag-email ka, sinasabi ng company na yon is hindi sila hiring. Nag-hire man sila pero hindi sa labas ng bansang New Zealand, yung nandito na sa New Zealand. Kasi guys, alam nyo, yung job token na binibigay ng employer sa isang aplikante, mahal po yan. Binabayaran po nila yan sa immigration, kaya hindi sila basta-basta nag-hire ng mga manggagawa sa labas ng New Zealand. Ang priority po nilang bigyan ng trabaho is yung nandito po sa bansa nila, yung mga residente po dito. Kaya konting ingat lamang po tayo guys sa mga taong mapanloko. Huwag po nating ipa-scam ang ating mga perang pinaghirapan. Minsan, nananakot pa mga yan eh. Minsan nagbibigay sila ng deadline. Sabi nila, kailangan mo na bayaran ng ganito para mag-undergo yung applications mo, para ma-interview ka. Naku guys, lahat ng mga yan is wala pong katotohanan. Halatang pang-i-scam yung ginagawa nila kasi bakit may deadline yung payment, diba? At saka ang bansang New Zealand po is no placement fee policy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys na depende na lang yan sa isang recruitment kung meron pa silang fee na hinihingi. Kung yung sinasabi naman nila na immigration fee, marami din na i-scam sa mga ganyan. Bakit ka hihingian ng immigration fee kung meron ka ng employer?